So, importante yung intention dyan kasi nakadepende doon kung paano ititreat ng batas yung iyong liability. Okay? Sa krimen na kagaya ng grave coercion at threat, ang pinaparusahan natin dyan, sa mga crime malainse, ang pinaparusahan natin dyan ay yung perversity ng utak mo na gumawa ng krimen. True. Kaano ba ka-perverse ang utak mo na gumawa ng krimen? Okay? Pagka sinabihin kong na, ang tawag ito, Josh, abangan kita sa bahay mo, tatagain kita. Ganyan. Okay. Kunwari ang nagsabi niyan sa'yo is your friend na, your friend na palabiro, alam mo yun, yung friend mo na hindi naman talaga seryoso, ganyan-ganyan. Would you consider that as grave threat? Surely hindi. Siyempre hindi, di ba? Siyempre hindi. Pero kung ang nagsabi niyan sa'yo, kaaway mo, at yung kaaway mo na yun, may record talaga na nananakit ng kapwa niya, you're gonna take that seriously. Oo. Right? Okay. Yeah. So, ibig sabihin, sa sitwasyon na to, context is very important. True. Hindi porket nagbigay ka ng mga words that are threatening in nature, hindi ibig sabihin nun, violate mo na yung krimen. Diba? Kasi kailangan mo establish yung intent. To be fair kay Maui ha, syempre nasa judgment pa rin naman talaga. Babagsak naman yan hindi naman baby si Inday, babagsak naman yung judgment kay Inday. Pero if you are going to investigate the situation, dapat in-investigate nyo si Maui kasi alam niya yung Oplan Romanov eh. Saan niya nakuha yung Oplan? Yung Oplan Romanov is basically saying that they want to tegi VP Inday Sara. Diba? So, kung talagang interesado sila na malaman kung ano yung sitwasyon, ano ba yung Oplan Romanov na yan, sinabi ni Maui, naririnig ko na kasi yung Oplan Romanov na yan. O, saan mo narinig yan? Saan mo nakuha yan? Paano mo alam yan? Ayun. Anyway, hello Josh. Hi, Miss Joey. Hello. Ano po ang chika mo? Yeah. Ano lang, yung parang sentiments ko lang sa mga nangyayaring hearing for impeachment. Kasi for me, this is not about impeaching Inday Sara anymore. It's about the number games na sa mga senator judges kung sino yung really mag-yes at yung expected natin na magno-no na mag-change ng kanilang boto. So for me kasi like what happened kanina, ang dami kasing tawag dito, mga side comments about kung ano yung ginagawa ng defense team. Where in fact, when they cross-examine the evidence, is kitang-kita talaga na how the other senator judges and the prosecution guided the situation or alleviate the situation na para hindi talaga para ma-put on a hot seat yung witness based on the credibility ng evidence. Kasi like now, may mga kaibigan din kasi ako na they are not into VP Inday. I live in Davao, so not all of us here are really with the Dutertes. So they are asking me as to why bakit daw ganyan yung defense na alam naman daw ng mga DDS na sinabi yun ni Inday. And we are not in debate on that. The only thing is that siguro is we need to dig in more about what really is the reason why na-atre yun ni VP Inday as part of the investigation. I think misplaced din yung question nila na parang bakit Anyway, ang nagpalabas nga ng video, defense di ba? Ang nag-play ng video, defense I think they misunderstood. It is not really about kasi trial na kasi to They are bound by rules. Ang usapan doon yung hindi kung naniniwala kami doon sa video o hindi. Ang tanong dito is you are accusing Inday of doing something. So this is the exact moment wherein you have to substantiate
your claims against Inday. And in substantiating your claims against Inday, you have legal rules to follow. Ngayon, ang ginagawa ng defense dito is that, bakit hindi nyo legally ma-prove yung inyong mga problema kay Inday? So, handun yung labanan, handun yung back and forth. So, I think, siguro kasi, baka wala rin naman kasing mga legal background or whatnot. These people do not, they try to put their own understanding na, naniniwala naman, bakit hindi na lang pagbigyan? Hindi kasi ganun yan. Trial ito Trial to. May mga rules dito. Ngayon, ang point dito is that, kung sobrang sigurado kayo doon sa ibinibintang ninyo kay Inday Sara, the least that you can do now is to legally and lawfully prove your accusations against Inday. So kung kunwari sinasabi niyo may video ganyan-ganyan, you have to prove it using all the legal tools that is available to you para sabihin na ganito yung sinabi ni Inday sa video, ganito, kinaimirot. You could have at least be prepared. Ang dinedemonstrate noong back and forth ng prosecution at saka ng defense when it comes to the video is this. Eto, they are not ready. Ilang taon nyo nang inaakusahan si Inday dyan sa grave threat na yan. Diba, ilang buwan nyo nang inano na yan. Pagkatapos, ngayon, hindi nyo pala nakukumply yung mga requirements ng batas pagdating sa pagbibigay ng patunay. True. Yun yung problema doon. So, I think, we can, ang problema kasi sa mga pinks, minsan, ang yayabang, wala mang alam eh. Yun yung problem. Sorry ha. Pero doon ako naiinis. Kagaya nung si Digital Jero, yung mga comments niya sobrang off-tangent, yung parang, my God, bakit kayo nagsasalita sa mga ganitong bagay? Hindi nyo naman alam, pwede naman kayo magtanong. Diba? Pwede naman kayo magtanong. Like for example, bakit pagka bomb joke, walang context, pagkatapos si Inday Sara may context, ang privilege naman niya ni Inday Sara, sabi gano'n ni Digital Jero, parang, tanga ka ba? Bomb joke yan. Ang bomb joke is punishable. The act is punishable. It is crime mala prohibita. Ibig sabihin, you are punishing the act. Hindi mo kailangan ng intent, hindi mo kailangan masyado ng mga context dyan. Kapag ginawa mo ang isang bagay, according dun sa pinagbabawal ng batas, mag-violate ka na talaga ng batas dyan. Wala silang pake kung intentional or non-intentional. Basta ginawa mo. Because the act itself will likely result into chaos. And yun yung kinokontrol noong batas na yon. It is a law that regulates behavior. Okay? It's crime mala prohibita. Okay? So ibig sabihin, kung hindi mo kailangan ng context dyan, ang titingnan mo lang, ginawa ba o hindi ginawa? Yun lang ang tanong dyan. Hindi mo kailangan ng masyadong context dyan. Ang importante lang, ano ba nakalagay sa batas? Nag-bomb joke ka sa airport? Nag-bomb joke ka ba sa airport? The answer is yes. O edi, if that is the case, whether hindi mo intention na mag-joke or intention mo joke, wala nang pake ang ano dyan. Wala nang pake ang korte dyan. Ang importante, ginawa mo. 'Di ba? Ginawa mo at dahil ginawa mo, nagkagulo. 'Di ba? Yung mga ganong issues. At saka yung sa question kanina ni Senator Robin, kanina ba or kahapon, about sino yung nag-record ng video. Yun yung also na question na tumatak din sa akin. Kasi when I browse SOCMED, kasi binabash din nila si Senator Robin. Paulit-ulit yung tanong. Alam naman ng lahat kung sinong nag-record. For me, in deeper context of that question, mas maganda. Actually, alam natin, OVP. Oo, OVP. actually. Ba't hindi nyo hiningi yung copy sa OVP? Yun yun. Diba? Like, let's say for example, kasi yung iba ay pinupunterian yung argument na yung video daw nanggaling sa official Facebook page ni Harry Roque. Tapos, hindi nila alam. Yan yung problem, hindi nila alam. Si Attorney Harry Roque, part siya ng Zoom call. Pagkatapos, si Attorney Harry, nirestream niya yung Zoom call. True. Niya.
So, And while original si Attorney Harry, hindi siya yung may-ari nung conference call. Hindi siya yung owner ng conference call. Ang nag-set up ng conference call, as far as I know, it was OVP. oo. And dapat yung OVP talaga yung kanilang, kasi may transcript dun sa Zoom may audio transcript kasi sinasabi nung witness na hindi audible. Mm-mm. 'Di ba, if you are really credible or expert in forensic study, you're not just using OBS. OBS is free from the internet. Mm-mm. Lahat access. And if you are an expert, you can debunk all those inaudible. And when pertaining with the investigation from that particular video, kasi based sa sinabi ng witness na parang siya yung nag-authenticate or siya yung talagang nagsabi na, oh, this is ground really for grave threat. Which is, hindi, kitang-kita during the hearing, hindi na talaga inalam kung yung parang pinagtahi-tahi kung saan ano yung nag-trigger kay VP Enday na sabihin yon. And that's the reason talaga, I think that's the reason kung bakit dapat ano itanong ni Senator Robin. Dito, pagdating sa grave threat and coercion, kasi hindi naman yan mala prohibite, hindi naman yan, it's a crime mala inse. Ibig sabihin nun, yung intention is controlling. Kapag yung mga batas natin, yung mga penal laws natin are generally categorized as crime mala inse or crime mala prohibita. Pagka crime mala inse yan, importante na inaano natin, this is very important. It is not only for law student or whatever, but it is a basic understanding ng mga batas natin, lalo na ng mga penal laws natin. Kasi pagka kunwari, yung krimen mo is malainse, ibig sabihin nun, kailangan mo talaga na alamin yung konteksto nung krimen na yon. Kailangan mo malaman kung ano talaga yung konteksto ng krimen na yon. So for example, 'di ba kapag murder, pag intentional, murder yon. Pero pagka kunwari, wala kang intention, magiging iba na yung nature ng crime. Magiging homicide na. 'Di ba? Magiging reckless imprudence resulting to homicide. So importante yung intention dyan. Kasi nakadepende doon kung paano ititreat ng batas yung iyong liability. Okay? Sa krimen na kagaya ng grave coercion at threat, ang pinaparusahan natin dyan, sa mga crime mala inse, ang pinaparusahan natin dyan ay yung perversity ng utak mo na gumawa ng krimen. True. Kaano ba ka-perverse ang utak mo na gumawa ng krimen? Okay? Pagka sinabihin kong ang tawag ito, Josh, abangan kita sa bahay mo, tatagain kita. Ganyan. Okay. Kunwari ang nagsabi niyan sa'yo is your friend na palabiro, alam mo yun, yung friend mo na hindi naman talaga seryoso, ganyan-ganyan. Would you consider that as grave threat? Surely hindi. Siyempre hindi, di ba? Siyempre hindi. Pero kung ang nagsabi niyan sa'yo, kaaway mo, at yung kaaway mo na yun, may record talaga na nananakit ng kapwa niya, you're gonna take that seriously. Oo. Right? Okay. Yeah. So, ibig sabihin, sa sitwasyon na to, context is very important. Hindi porket nagbigay ka ng mga words that are threatening in nature, hindi ibig sabihin nun, violate mo na yung krimen. Diba? Kasi kailangan mo establish yung intent. Ayun. At saka hindi nila maintindihan yung direct threat at saka yung conditional na threat. Yung absolute threat at saka yung absolute. Oo, Yeah. correct. Ayun. Ayun nga kasi dapat yun, ibabangga nila dun sa element ng grave threat and coercion, whatever it is that they want to prove. Kailangan nilang ibangga muna. Meron bang krimen? Syempre, sa criminal law kasi may mga elements yan. Nasatisfy ba lahat ng elements? Dapat nga yun yung pinag-uusapan natin ngayon eh. Oo nga. Kasi, let's say for example, if VP Enday really committed that, then we don't have a problem. Now kasi, we are just questioning how they investigated it. Kasi, let's say for example, quinalify nila yon as grave threat. Was there any
expert. Kasi they need to consult it with an expert. Psychological expert ba as to may intention for that particular, diba, na sinabi ni VP. Was there any other expert na parang nag-consult sila ng second opinion na was this really the intent na ginawa ni VP Sara? And I think that's the only problem that the prosecution need to prove in this hearing. Yung ganun. I think we might go. Thank you, Josh. Maraming salamat. Ayun. Thank you. Oo. May nagsabi dito, I hate to say it, pero yung bakla ang may fault dito, masyado niyang pinush si Inday, kaya nasabi yun ni Inday. Wala na sana tayong ganito ngayon kung hindi nagpakamarites yun. Well, pero kasi to be fair kay Maui ha. Syempre nasa judgment pa rin naman talaga. Babagsak naman yan sa hindi naman baby si Inday. Babagsak naman yung judgment kay Inday. Pero if you are going to investigate the situation, dapat in-investigate nyo si Maui kasi alam niya yung Oplan Romanov eh. Saan niya nakuha yung Oplan? Yung Oplan Romanov is basically saying that they want to tegi VP Inday Sara. 'Di ba? So, kung talagang interesado sila na malaman kung ano yung sitwasyon, ano ba yung Oplan Romanov na yan, sinabi ni Maui, naririnig-rinig ko na kasi yung Oplan Romanov na yan. O, saan mo narinig yan? Saan mo nakuha yan? Paano mo alam yan? 'Di ba? So, for investigation purposes, I think they should have, really require Maui to respond doon sa, kasi siya yung magva-validate ng threat eh. 'Di ba? Dahil siya yung nagtanong eh. Siya yung nagsabi na narinig niya na yan. Siya yung nagsabi na meron na siyang may mga sources na nagsasabi tungkol dyan. 'Di ba? Ayun. Anyway, hello Kuya Vladdy. Isara mo na ang tindahan. Hi Ma'am Joy, good morning. Hello? Hello, yes, very clear ka. Okay. Hello? Okay na? Okay na. Okay. So I have 3 points lang Ma'am Joey. So first is yung comment dun sa ginawa ni Attorney Narvasa. Gustong-gusto ko yung ginawa niya nung yung sabi niya na, did you really investigate? Oo. Kasi para siyang quote-unquote parang snide remarks. At maganda siya na strategy tapos biglang bawi Biglang na. withdraw. I withdraw. Alam mo kung bakit? Kuya Vladdy? Buti na point out mo yan. Pinasok lang niya sa record. Oo. Pinasok lang niya sa record. Tapos bigla siyang withdraw, ganon. So strategic yung eme niya na did you really investigate? Ganyan. Okay, I withdraw. Ganyan. So parang hindi niya sinabi lang niya para lang pumasok sa record. Tapos ang maganda doon sa part ng sinabi niya, parang it made the non-lawyer judges, senator judges to think kasi after nung cross-examination niya, hindi na maraming senator judges na nagtanong for clarification kasi parang nagkakas ng doubt doon sa quote-unquote expertise ng so-called witness. Mm-hmm. Kasi kaya maraming nagtatanong doon. Gusto ko yung part na yon. Though ang sabi ni Falsis is parang withdraw, parang weakness yung withdraw, pero for me as my observation, ang ganda nung part na yon. Tapos ito na sige, sorry. Go. Kasi the number 2 yung sa sa yung kahapon po sa day 2 na presentation, yung second video na presentation ng prosecution, nagtataka lang ako kung bakit hindi nag-object yung defense dun sa pagpapalabas ng video kasi hindi siya in sequential order. Naunang pinalabas yung 1 hour and 36, tapos pumunta sa 55 minutes, tapos umakyat na naman sa 1 hour and 11 minutes, tapos naging 1 hour and 4 minutes. So parang may tinatahitay sila doon na narrative. Kaya sabi ko doon sa comment kanina na yung sinasabi mong yung observation mo na sinasabi kanina na parang ang role ni sino yun? Kalilong. Kalilong magtahi ng ang role magtahi ng storya. Kasi nga yun nga yung pinuputol-putol yung
I mean, inaano yung video na hindi siya naka-sequential order. Kasi paano mo malalaman yung context ng pinagsasapi doon kung palundag-lundag ka? Mm. Paano umabot sa ganong topic kung palundag-lundag yung video nila? Ewan ko kung bakit hindi yun kinall out or baka siguro i-call out. I mean, aanohin na lang yun pag time na ng defense. Mm. Pero going back doon pala sa sinabi ni Attorney Narvasa, ang ganda kasi niya hindi na hindi parang na-dismantle nga niya yung so-called expertise ni Kalilong kasi hindi na anong tawag noon? Yung magtatanong ulit yung prosecution parang Redirect. redirect examination. Hindi na sa nag-redirect examination kasi parang na na talaga yung credibility ng witness. Eto Kuya Vladdy, ito nakakatawa. Sabi ni Attorney Dino De Leon, hindi na nag-redirect kasi ibig sabihin nun, ang feeling ng prosecution ay wala namang substantial na nangyari doon sa cross-examination. Well, yeah, pero bakit nyo kinancel yung witness ninyo for today? Ayun lang nga. 'Di ba? Meron pa kayo isang witness. 'Di ba? Mukhang kayo ang hindi confident, 'di ba? Mukhang kayo ang hindi confident, 'di ba? Kasi si Attorney Narvasa, he was able to do he was able to do whatever it is that he was, 'di ba? Yung na-prove niya nawasak niya yung expert notion kay Kalilong, napalabas na yung mga inconsistencies doon sa mga testimonya niya, naglagay siya ng doubt doon sa investigation report ng NBI na sinubmit sa House of Representatives. Naipakita niya na walang complaint, 'di ba? Naipakita niya na it seems like the investigation of the NBI is very, very targeted. Oo nga. 'Di ba? Ayun. So hindi siya fair. Na parang okay, so kayo lang pala talaga nag-interview niyan. Pagkatapos hindi nga kayo hindi niyo nga na-assess yung threat level niyan eh. Inuutos lang sa inyo na imbestigahan niyo nga, okay, ni walang assessment sa part ng PSG whether the threat is real or not. 'Di ba? Ayun. Oo. Ayun lang. Tapos yung pangatlo, yung kay Risa, masasabi ko talaga bobo si Risa. Sorry ha. Pero ang bobo ni Risa kasi simula pa ng trial kanina, pinapaalanan na ni Cheese na hindi tayo wag gaganon-ganon katulad kahapon na mga question na pang-conclusion na, pang-closing na. Unang witness lang to, start pa lang tayo ng trial. Pero ngayong araw na to, inulit ni Risa. Actually, feeling, Kuya Vlad, sorry. Natitrigger ako dun sa mga, natitrigger yung mga memories ko sa mga sinasabi mo. Sabi ni Ping Lacson, salamat sa ibang mga senador na napakagalang sa pagko-call out sa ibang mga senador na kung paano yung tamang decorum, keneso. Feeling ko pati si Ping Lacson nabubisit na kay Risa. Kaya Feeling ko pati si Ping Lacson, para putak yun ang tanga nito. Kaso nga lang kakampi ko eh. Buisit. hindi madirekta. Oo, hindi madirekta. Parang lang, haging lang. Pero ayun na nga. Tapos kung sasabihin ni Risa, kung notes niya talaga yung binabasa niya, ang bobo niya pa din kasi hindi siya nag-follow sa paalala ni Cheese. At kung sabihin din naman niya na binigay sa kanya yung mga binabasa niya, bobo pa din niya kasi hindi niya chine-check, nire-review yung mga dapat niyang basahin bago niya basahin na hindi nagpa-follow sa paalala ni Cheese. Yun yung nakakainis kay Risa. Ewan ko ba kung anong laman ng ulo ni Risa? Kulangot na ba yung na niya? Yung utak niya? Tumigas na, naging kulangot na. True. Feeling ko hindi talaga niya naiintindihan yung role niya. Kasi, ginawa niya na nung day 2 eh. Nasabihan na siya. Tapos, ginawa na naman niya ngayong day 3. Diba? So, it looks like she doesn't really understand her role. Tapos, ang nakakaloka doon, parang, puta ka, atat kang mag-impeachment trial pagkat hindi mo pala alam kung paano iligpit yung sarili mo sa tamang lalagyan. Pero feeling ko lang parang wala siyang experience sa trial or hindi mo lang siya nakadalo ng trial. Feeling ko. Kaya ganyan yung tapos parang yung niya, yung ginagawa niya is parang nasa aid of legislation lang siya.
na pwede siyang magtanong unlimited at walang ano. Yung Hindi parang niya yung hindi niya naiintindihan kasi ako tingin ko, hindi niya talaga naiintindihan yung hindi niya talaga naiintindihan yung role niya. Hindi niya naiintindihan yung trabaho niya. So, kaya siya pumapalpak. Kaya ang epal-epal niya. Tapos, well, sabihin na natin kung naiintindihan man kasi niya yung trabaho niya, ibig sabihin, epal lang siya talaga. Ngayon, Okay. kung hindi naman siya epal at ginagawa niya yan, I mean, kumbaga parang ang iniisip lang niya, nagtatrabaho lang siya, kaya niya ginagawa to, or whatever, ganun. Ibig sabihin, hindi niya alam ang trabaho niya. 'Di ba? So, yun Oo. lang yun eh. Yun lang yun eh. Either is taking advantage of everything that would give her media mileage or media presence para mapansin. Either super papansin niya or hindi lang talaga niya naiintindihan yung trabaho niya. Or both. So tatlo pala yan. So both lang talaga. Both Oo. yung ano. Well, anyway, in fairness naman yun sa questions niya, maganda yun, pero hindi nga siya tamang timing. Mm. Parang atat na atat, parang ano, gusto mo na matapos agad, gusto nga pahabain ng prosecution, tapos ikaw gusto mo matapos ng conclusion na agad. Mm. Yun nga yung nakakainis kay Lisa. Well, anyway, Ma'am Joey, yun lang naman. Thank you, Josh. Maraming salamat. Ayan. Ang tawag dito, Jam Castle, isara mo na ang tindahan. Sana okay na yung audio Paano mo. bumaba? Sorry. Sige, ako nang bahala sa'yo, Kuya Vladi. Thank you, Ma'am Joey. Ayan, thank you. Ayan. Hello, Jam Castle. Try kong papasok ang mic ko. Ayan. Ayun. Hello, Jam Castle. Naku, hindi tumutunog si... Nakamute ka, Jam Castle. May sasabihin ka pa ba, Tinkerbell? Ayan. Hello, Tinkerbell. Hello po. Thank you so much. Meron Ayan. po. Kasi para hindi na po manggaling sa inyo. Kasi napansin ko kanina, ang ganda ng nangyari sa hearing, pero yung ibang Duterte supporters lang din mismo na para sa akin, sikat na vloggers, yung nagpuput the down. Pwede naman po nilang i-channel yung energy nila sa statements or materials. Like kagaya ng ginagawa po ni Sas, ni Mrs. na gumagawa na lang siya ng mga parang sariling analysis or minsan she's making fun out of silly things to further the cause. Although nirerespeto ko rin naman po yung opinion nila kasi post nila yun, Facebook wall nila yun, Duterte supporters sila pero feeling nila hindi talaga mananalo or makukonvict daw talaga si Inday dito no matter what. Hindi po kayo kasi nakakatulong. Para hindi na lang din po manggaling kay Miss Joey. Kahit hindi makonvict si Inday, kahit makonvict si Inday, kung makikita natin kung paano binaboy yung proseso, importante rin yun eh. Correct. Importante na maintindihan natin yung extent ng kabalahuraan nitong administrasyon na to. So, makonvict si Inday or hindi makonvict si Inday, kailangan nating bantayan yan. Kasi, paano, di ba, di ngayon makikita, lalo na sa legal community, it's very important. Kasi parang, kayo mga ayaw nyong magsipagtayuan ng, magsipagtayuan sa tama, ganito na binababoy ang batas. Ayan. Opo. Kung sakali na at the end of the day, trial pa tayo, full-blown trial pa tayo, naglabas pa tayo ng mga pangmalakasang abogado, pagkatapos at the end of the day, wala naman pala makikinig sa ebidensya, which is very likely to happen, no? But let us make that, let us allow it to unfold before our eyes. Opo. Tsaka sa kakupalan ng mga politicians, sa kakupalan ng mga senators, nakikita ko po kanina talagang susunod na sila sa Agos. Napansin ko, nung opportunity sila na scrutinize itong si NBI agent, nakita nila na may butas, malalaking butas, kaya sinakyan nila mag-grandstanding, si Tulfo lumabas, nagsalita, ganito po ang, sa lahat ng impeachment trial na napanood ko, ganito talaga ang labanan, tinitake lang nila ang advantage na magkaroon ng
screen or airtime. So the more that the defense is doing their best job at ipakita sa buong mundo na lahat ng ginagawa ng prosecution is just political persecution to taint the name of VP Sara, no matter what they do and no matter how they try na ipa-convict si Sara, it will still, kumbaga, backfire sa mag-convict sa kanya. So wag natin siyang pangunahan na ang aga-aga pa ng laro meron na kayong judgment. Sa totoo lang nakakainis na parang bakit pa kayo natawag na na supporter kung ganyan kayo mag-isip. Parang kumbaga save your ego where it's kumbaga properly placed. You're not supporting the cause, you're not helping. Tas sa mga ordinaryo na Pilipino naman po, ang hiling ko lang po sa inyo, huwag kayong manahimik. Continue kayo na maging active online, lalong-lalo na online kasi napapakawala sila ng trolls, napapakawala sila ng mga wrong information. Kanina nga may naligaw sa post ni Direk Daryl na halatang copy-paste from a troll. So ganyan sila ngayon very active. So kung wala tayo na kokontra doon, wala tayo na magsasalita against kumbaga biased narratives, lalong parang bibigyan lang natin ng opportunity yung mga politiko na gustong pabagsakin si Inday na talagang ma-convince yung tao na tama na i-convict siya, which is hindi naman. Kaya okay lang sa akin na may mga ganyang opinion kasi uulitin ko, post nila yon sa wall nila. Pero tayong mga ordinaryong Pilipino na hindi ganun kalaki yung reach, magbasa tayo pero gamitin din natin yung kumbaga critical thinking skills natin. Wag tayong basta-basta na ma-convince dahil vlogger sila. Like what Miss Joey is doing, lagi tayong china-challenge na mag-isip, lagi tayong china-challenge na gamitin ang mga utak natin. Hindi kagaya ng mga things na dahil sinabi ni Falsis, gagawin na nilang kumbaga statement or gagawin na nilang post, gagayahin na nilang ipopost, gagawin na rin nilang paniniwala na para ba silang kulto. Dahil sinabi lang ni Attorney Del Rosario, dahil sinabi lang ni Jokno, para sa kanila, ano na yun, totoo. Hindi tayo ganun. So, yun, lang natin silang mag-post, pero gamitin pa rin natin yung critical thinking skills. Tsaka, basta, win for defense para sa akin today. Congrats kay Attorney Narvasa. Thank you, Ms. Yun lang po. Thank you, Tinkerbell. Maraming salamat. Ayan. Magkwentong barangay ako. Sige po, go. Ayan, magkukwentong barangay ako. Bababa na kita, Tinkerbell, Ayan, teka, ano na ba tayo? Magbibigay ba ako ng quota? Teka. Paano nga to? Oh, 1,000 likes. 2,000 kayo ngayon, 2,000 kayo ngayon. 2,000 kayo ngayon. 1,000 likes. 738 likes tayo ngayon. Oh, 1,000. Game. Magkukwentong barangay ako. Game. Ayaw, teka lang. Ayan, 812. Ayan. 3 hours na, 3 hours pa. Uy, wag naman, matulog tayo. Ayan. Matulog naman tayo. Ayan. Okay, 854. Hoy, 2,100 kayo ngayon, 2,146 kayo ngayon. Ayan, 887. 887. Ayan. Halatang mga Marites. O sige, mga Marites. Go na, mga Marites. Ayan. 927. Ayan, 927 na. 927. 1K. 1K. 947. Ayan. Labas ang mga chismosa.
Ayan. 9:47. Okay. 9:75. Ayan, 9:75 na. Sugod mga Marites. Ayan. $9.86. Konting kembot na lang. Ayan, 9.80. Sabi ni Baste, matulog ang mga followers mo, Miss Joey, pag puyat. Di pa kami puyat, kaya go na sa 3 hours pa. Grabe siya. Ayan. Okay, 1K na. Ayan na, 1K na. Eto na nga. Di ba, doon sa Walt Disney, doon sa barangay natin, yung Walt Disney, pumupunta yan sa White and Red Castle taon-taon. Diba? Merong pagtitipon kung saan may mga rampahang nagaganap, ganyan-ganyan. Pagkatapos, etong si Hello Kitty, magkukwento siya tungkol sa mga ganap sa barangay sa nakaraang taon. Ganon. Okay. Bago daw mangyari yan, maraming magaganap. At isa na daw doon ay mayroong lalayang hindi inaasahan. Merong lalayang hindi inaasahan. So, kung matatandaan ninyo, yung, di ba, dito sa barangay natin, may mga, ang lala nung issue tungkol dun sa pagawaan ng mga kanal, di ba, yung mga di ba? Pagkatapos, isa sa mga una nila na naniligpit dito sa mga pagawaan ng kanal ay si 88, di ba? Si 88. Si 88 daw ay makakalabas na sa kanyang cabinet before magkaroon ng piging na sasalihan ng White Castle, Red Castle at Walt Disney Palace. Ayun. So, abangan nyo yan. Pag nangyari yan, narinig nyo sa kwentong barangay yan. Okay? Narinig nyo yan sa kwentong barangay. Ayun. Pero aside from that, may mga nagsasabi na maraming mangyayari na hindi inaasahan before the piging. Before the piging. So, ayoko kasing pangunahan yung isang event eh. Hindi ko kasi alam kung ano bang nila. Kung ano bang ganap nila. Kasi, may sarili kasing lakad yung iba. So, parang, sige na, tinalang natin. Kapag mangyari, suportahan. Kung hindi, edi mag-isip na lang tayo ng ibang paraan. Ganon. Ayun. Ayun lang ang aking Italia Unbowed. Parang papunta doon. Ganon. Pero, tingnan natin. Kasi, hindi kasi sapat na may pasta party eh. Dapat talaga may potluck. Di ba sinabi ko nga sa inyo, basta may pasta party, kailangan magdala kayo sariling ulam nyo. Ganon. Ayun, kasi hindi talaga sasapat yung pasta party. Siyempre tayong mga Pilipino, kanin tayo tsaka ulam eh. 'Di ba? So dapat kapag kunwari nagkaroon ng pasta party, magdala kayo sarili niyong ulam. Ayun, magdala kayo ng sarili niyong ulam, ganyan.
Yun yung pinaka-importante sa lahat. But anyway, so magkakaroon na ng mga shifting, okay? Bago magkaroon ng piging sa White Castle, Red Castle at sa Walt Disney Palace, ang pagtitipon na ito na ginaganap taon-taon. Ayan, bago mangyari yan ay nag-8-8 na, pauwi ng bahay. Ang mga personalidad na tinago sa cabinet. Ayan, palalabasin na sila. At sila ay, I think because, meron na kasi silang lagay na bagong tao sa loob ng cabinet. Ayun. I think because of that. Ayun lang. Anyway, yun lamang po. I'll see you next time. Thank you very much. And ingat kayo. Ayan,